Hello, my buntag followers, viewers, non-followers. Hello world. Good morning. Atong basahon diri sa Zechariah 12:10. I will pour out in the house of David and on the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and petition, and they shall look on him whom they have trust through, and they shall mourn for him as one mourns for an only son, and they shall grieve over him as one grieves over a firstborn. Ang title nito, mga higala, Focus on Christ. Let us fix our eyes on Jesus. Hebrew 12 verse 2. In our day-to-day lives, we would at one time or another focus on certain persons, things, or events because such are of interest and importance to us. For example, the basketball enthusiast would watch a game or series of games intently for hours because he derives pleasure from doing so. The stockbroker or trader would fix his gaze on the quotations on the board of the stock exchange, ever alert for changes or trends because his business depends on it. The surgeon would perform a delicate operation with utmost concentration because the patient's life depends on his skill. A scientist might spend days or weeks observing a certain form of animal life, drawing forth facts, evaluating the data so that he might derive knowledge that could prove useful to humanity. No? Panatesting ba? Business, ari sa pag-scientist, testingan gyapon ang try to sa mga animals, then ikuan diri sa mga tao. In all these examples and many more, it is necessary that such people be focused, be it intent, be rapidly attentive. In this way, they experience pleasure and happiness in life. They derive gain and security. They become life-giving to others. They generate useful wisdom and knowledge with things that are important to us. We do not just give passing attention. The centrality of Christ. And so should it be with our Christian life. In fact, our Christianity is the most important aspect of our life. Our recreation, our livelihood, our service to others, all revolve around our relationship with the person whose name we carry. No? Sa atong mga kinabuhi, no? Sa atong pagkakristohan, no?
na ay mga kinabuhi nga atong kinabuhi atong iserbisyo ngadto nila. Kay naatay ginaampingan nga pangalan. Dili na to mapaulawan ang pangalan sa Ginoo ba. Nagdala-dala ta sa pangalan sa Dios. Ato nang ampingan. Ug ato pong relasyon nito sa itong si katao. We have not really lived life fully unless we have lived out our Christianity successfully. And if we are to succeed in our new life in Christ, we need to focus ourselves in Him, on Him. No? Ato jud i-focus tong galingon ngadto sa Ginoo. The psalmist was very much aware of how central Jesus is to a person's life as he exclaimed, "One thing I ask of the Lord, this I seek, to dwell in the Lord's house all the days of my life, to gaze on the Lord's beauty." Psalms 27:4. No other person, thing, or event is more worthy of our attention than our Lord, nowhere else can we find lasting joy and peace. And until that time, when we are brought into the house of the Lord, before His glorious presence unended, in order that we might be worthily to even stand before Him, we need to follow Him in this life, and to do that we need to fix our eyes on Him. Ato jud i-fix ato, concentrate ato ta focus sa Ginoo, ato ta tutok sa Dios, ato jud i-fix ang atong eyes ngadto kaniya. The crucified Christ, the most common symbol of our Christianity, and the one we readily are exposed to day by day, is the crucifix. As we focus on the Lord and His cross, and as we contemplate this sense, meaning, and significance, certain things begin to happen. Firstly, when we focus on Jesus, we lose our focus on ourselves. Mo focus ta sa Ginoo. Aduna tay banag mawad-an ta sa mga kuan, basta kay mo focus lang kita sa Ginoo. Mawad-an ta sa tong kaugalingon, no? Na pares ng panginabuhi. Sa panginabuhi, i-balance pod, no? Nga ang panginabuhi importante man sa pod na siya, pero mas atong mapalabi kay kabalo ta sa future sa atong kalag. Sa manarbaho, di man na daw tan panarbaho, kinahanglan po na sa ministry, pero kinahanglan gid ang ato ang mindset, atong una-una ato sa Ginoo. Dili ta mo tan-aw sa atong isig katawo, no? Kay mapandol man ka. Like example, ayaw tan-awa unsa kahinaon ang imuha nga nas palibot nimo. Ayaw pagsigi og koreksyon sa mga naas palibot nimo. Nga naman, munay buhat sa yawa. Kita nangalagad og Ginoo, wala tay katungod nga mukuhit sa iyang puli, pero gitigaan ang otoridad sa Dios ang mga magbalantay sa mga karnero, ang mga apostoles, ang mga pastors, ang mga evangelist, ang mga teachers sa fivefold ministry man, ano. So ana sila katungod nga motudlo or
o kining gitaw sa ingon nga mo correct ba turo sa pulong sa Ginoo, kay sila man ang ginatugyanan sa Dios. Pero kita nga mga sheep ba, dili ta mo tanawon sa naa sa atong palibot. Ano man, ato jud i-concentrate ang atong kalimutaw ba ato sa Ginoo, kay siya raman ang Ginoo ramang muway sala. Ato na i-focus ang atong kalimutaw ngadto sa Ginoo, dili ngadto sa mga inana ba mga kasilinganan, dili ayaw. Kay nga naman makakita ka og kahinaon niya, madiskurahe ka, may kuan na siya na pero kabalo ka kung ikaw nakakita sa iya nga fault, nakakita ka siyang kahinaon, ikaw ba ato na susihon atong kaugalingon nga kinsa sad ka kuno atubangan sa Dios, kinsa sad ka ako muna nga wa tay katungod nga mukuhit sa puling sa uban. Kita mga sheep ngano man focus ta ngadto sa Ginoo, ngano man ang gitigaan man katungod ang mga magbalantay kani mga adunay mga katungdanan ba sa church, ano man aduna siya katungod di anang amo mo tudlo mo maymay mo kuan ba kay ngano man gitigaan siya otoridad sa Ginoo, no? Sama sa atong mga magpapa mo badlong ginasto kay ngano man gimahal man ta nila. Halo, inana pod ba ang Ginoo, gimahal ta sa Dios mo nang dunay pag-warning, gimahal ta sa Ginoo. Inana sad ang mga magbalantay, buyagon gyud ta, tudloan gyud ta, maymayan ta, koreksyonan ta, ano man gimahal ta nila. Sila ba ang nagtuaw sa atong mga kalag? Halo, muna nga magpasakop ta nga masinugtanon sa mga ni tahod ka sa Dios, sa mga ni tahod ka sa Ginoo. Amen. Nag-ingon siya dire. Firstly, when we focus on Jesus, we lose our focus on ourselves. Pala nang malos na ta sa mawala na ang focus na to sa atong kinabuhi. Ang Ginoo na yung makibalo na kay atong ipalabi ang nag-focus ta sa Dios. Ato din kuptan ang pulong sa Ginoo. Sabi ito yung mga promise niya. Dilta niya biyaan sama sa ilong tuapos o gipakaunta niya, wala man gani na mabalak ang mga langgam, wala kalinyas, wala na idapa, gipakaon ganina sa atong Dios ng Amahan. Kita pagka bililhon ta sa iya, ana lang para dili ta maguri sa kalibutan unsay naa sa palibot. Kaya atong una-unaon ano yung making kontento lang ta, kay kanang tanang mga butang kung nagabuhat ta sa Ginoo, idugang ra jud na sa Ginoo. Amen. Dili na to ipakadak-an kung unsa may nasa kalibutan, kay kining tanan malanay ra sa kalayo. Halo, ana lang magkontento lang gyud ta, kay kung tatuon kita sa Ginoo, hayan siya mo nagbuot sa datog sa pobre. Kasi usaon pa nato paning kamot. Arin na putakan ng bukid ni Bukadnisar, no? Niingon din siya. Dili sa iyang pagpanin. Tanaw din siya dito sa iyang lagwirta. Yung gamanan kayo ang Babylonia. Tungod sa iyang pagkasiya. Wala pa gani siya nahuman og sulti, gibawi na kaniya, no? Ang iyang gingharian.
sa kalibutan, gibawi na sa Ginoo. Pito ka tuig ka nga, ningon ang anghel, karon na gibawi na kanimo ang imuha nga. Maka na bang mga kabtangan ba? Mga gipanghambog nimo? Wala na. Suko ang Ginoo na. Nga imo nang ipanghambog, hinulaman ra man po na nimo. O bisan ni atong kinabuhi, hinulaman na ni sa Ginoo. Muna no? Nga wala gitay ang ikapanghambog, kundili ato jud ipasigarbo ang Ginoo. Dili ang atong pangalan atong ipasigarbo, kundi atong ipasigarbo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ang milagro nga gihatag sa Ginoo sa atoa, unsa mga milagro. Moabot gani ang mga panahon bitaw no nga walang wala ta. Unya ato dayon huna-hunaon unsa ang gibuhat sa Dios gikan sa una ug hangtod karon nga buhi pa ta. Ana lang. No? Kamaayo sa Ginoo nga bisan pa man sa tanang mga kalisdanan nga dili na nako kaya, pero ang Ginoo nagtabang nahimo gyapon kaya. Kay naa may Ginoo nagtabang. Wala gitay arang mahimo kung wala ang Ginoo. So salamat kay sa Ginoo gitabangan ta. Pagbayong sa tong mga kabugaton. Biblikal man na. Kinsa katong gibugatan. Dumuol kamo kanako kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo inyong yugo. Ngari ka na ako. No? Burden ba? Nabugatan. So, sunod. When we contemplate the shame and pain of the cross, we lose our desire for self-fulfillment or self-glory. As we look on Jesus in his nakedness, we are able to shed off our own attachments, our materialism, our search for pleasure. Secondly, when we consider why Jesus died on the cross, we develop a great sense of personal sin, which leads us to deep repentance and conversion. Jesus took on my sins and paid for them with his life. I put him on the cross, and every time I sin, I am pounding on the nails which have pierced his hands and feet. This conviction is a great motivation for us to avoid sin. It helps us to refrain from indulging in bad thoughts, wrong speech, unrighteous action. No? Ang bad thoughts ba? Mga ninggawas sa baba nga dili maayo. Na kanang pagsulti nga wrong speech. No? Unrighteous action. No, sa may mga dili mga unrighteous action nya kanang mga isinultian labi ng sikag panungo. Mga bad thoughts kanang mga bastos nga mga inistoryahan, wad ana. Wad ana. Kay kini atong gipansulti, ato ning maghatag tag husay ngadto sa Ginoo. So karon ikaw nakabati sa pulong sa Ginoo. Dili na kanang bad bitaw nga thoughts kanang inistoryahan mong bastos ba. Wad agyud na. Wad agyud na. Ngano man manubagas Ginoo ni ana. Makiangayon kay ang Ginoo. Napatas merciful karon. Pero nigabot sa kabilang buhay. Kanang mga bad thoughts din ha. Pakita ba na sa Ginoo unsa imong ginasulti nga mga bad thoughts. Mga bastos nga mga sinultihan, mga ngilo nga mga sinultihan. Wad ano na. Dili jud mo puyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung mao na ang imong dila. Wrong speech. Inistoryahan nimo nga dili maayo. No? Og unrighteous action. So may righteous action. Unrighteous action, ikaw mo dahil ka sa Ginoo. Ay, sige tawag siya. Musulod ko sa kalibutanon ha. Atong makita karon. Anang bitang mga action bitaw?
nga dili maayo, no? Kanang mga aksyon, unsa mga aksyon dili maayo, bad, no? Kanang mga unsa tay mga aksyon din, ha? So dili day na maayo. Unsa may mga aksyon nga dili maayo nga murag nakapahimuot kanimo o ang yawa mo yung nag-abiba nimo. Wala na siya, no? Kini aton lawas mo ni templo sa Ginoo, aton ning ampingan. Unya kini atong kada bitang pagdayon nato sa Ginoo, magsayaw ta para sa iya, ha. Dili ka nang pagsayaw sa kalibutan ng unsay tawag anang bitang mga worldly song nga mga mukutlo og kinabuhi o kanang kana bang ng pagsayaw bitaw nga unsay tawag ng sayaw nga budots bastos na. Action man ano, bad na. Pero mo na gihugupan karon, mo na viral karon, dili mahimot ang Ginoo na. Una agyod sa makadaghan mga tubang kita sa Ginoo. Amen. Mga tubang kita sa Ginoo yan. Daghang mga bastos nga mga aksyon. So wala na himot ang Ginoo ni ana. Thirdly, when we reflect on how great a love Jesus manifested in dying for us, giving his all and not holding anything back, then it fosters a profound sense of gratitude in our hearts. Jesus loves me so much that he died for me. Ang Ginoo, higugma ka nako. Kanimo namatay siya alang ka natong tanan. Pero kung sangyawan lagi ka sa pulong sa Ginoo, magtago-tago lagi ka. Kaya si Jesus man ka naghalad siya siyang kagalingon dito sa krus. Namatay siya dito sa krus. All alang kanimo, alang kanako. Lagi sangyawan ka sa pulong sa Ginoo, tago lagi ka. Kinsa di ay imong gituohan? Kinsa di ay imong Ginoo? Amen. Kinsa day Ginoo nimo nga naay mo sangyaw sa imo da si Jesus Christ maoy Dios nga gidala, yang ano mo tago lagi ka. Ang yawa, no, dili gustong pulong sa Dios. Remember, ang yawa dili gustong pulong sa Ginoo. Kontra na silang duha, no? Aware ka, warning ka. Kaya kanang imong ginabuhat nga magtago ka, na magsangyaw sa pulong sa Ginoo, nga si Jesus Christ mo ay Dios nga gidala, nga mutago ka. Aw. Sa kabilang buhay na makita gid na dili na ka makaingon nga Ginoo, wala man ko sugilin nimo ni ini. Naana. Ayaw pagtago. Ayaw pag kanang kuan-kuan. Kinsa di nang nagpuyo sa imong kinabuhi. Sigurado nga mintras buhi pa ta. Sigurado gayon. Sigurado. Dapat si Jesus Christ ang ipuyo diha. Once gani ang tao nga dili mamati sa pulong sa Dios, kinsa may nipuyo diha kanimo nga dili man ka labi nag dili mo tuo sa pulong sa Ginoo, no? Muutong mo ko Jesus ina, pero sultihan mo sa pulong sa Ginoo mukuan mulaylo nga naman na inject sa yawa. Aware, warning, inject na sa yawa, tago-tago ka, murag di ka gananya, murag imong bugal-bugalan, imuhang bugal-bugalan ng pulong sa Ginoo na teknikan ka. Ang Dios may imong gibugal-bugalan, dili ang nagdala sa pulong sa Dios. Ang Dios mismo may imong gibugal-bugalan. Warning, no? Warning. Kinahanglan
na ay mong muana sa inyong panimalay, dawata Jesus Christ man na ngani imong kasing-kasing nagdumili kisa may naglingkod ay dinha sa imong kasing-kasing. Ang mga bahandi nining kalibutan na nunid na ka mamati sa pulong sa Ginoo kay naa na kanimo ang tanan, inject na kanimo sa yawa. Nga naman ang yawa dili gusto pulong sa Dios. Hello, ang yawa dili gusto pulong sa Ginoo, kay kontra na niya. Pero sa katapusang panahon sa kalibutan, magkita-kita tang tanan. Kinsa tong wala ni dawat, kinsa tong ninganha sa inyong panimalay niya, gi-reject nimo, makita na. Isa-isa hunta sa Ginoo. No? Alang-alang magmadamay ang katong nagda sa pulo, nagsangya sa pulong sa Ginoo niya, kinasing-kasing gyud. Alang-alang pag madamay nga to sa mga taong nagbuhat og dili maayo. Muna ingon nga makiangayon ng Ginoo kay ang kanang ihukom sa Ginoo sa tuwa ato ng mga buhat. Dalhon ta dito. Kinahanglan nga kaning usa ning bakak ba? Ayaw sig pamakak. Kay ngano di mutugan ka sa tinuod. Ang bakakon dili ra bagyon makaadto sa gingarian sa Dios. Walay kunot, walay buling, walay mancha. Ang iyang ang makasulod sa gingarian sa Ginoo. Muna kita dagan sa lumba ning kinabuhi. Mong andong na bitay nagtudlo. Nya ato sang kasing-kasi andong matudloan. Andam pakoreksyonan. Ayo nagiusbong imong pride. Kay ang pride makamatay. Lamya, tudla. Ayo na ipagawas. Kay pwede na makamatay ang pride. No? Hello. Tinuod man ta na nangalagad si Ginoo. Isig panikamot kita. Isig binirahay ta. Mabita na ang mga anak sa Ginoo. Magsangyaw gid sa iyang pulong kay mao man tugon si Ginoo sa iyang pagkabanhaw. Muna iyang tugon diha sa Mateo 28. No? Panlakaw. Sangyaw. Tudloi sila. Ubautismuhan sa pangalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Nagtuo ka Ginoo niya, dili ka magpabautismo, si Jesus Christ nagpabautismo gani. Halo. Mo na siya ang unang ang sa pagrepent, sa paghinulsol. Nga wa man ka nabautismo eh. Nga may magkaglawas. Di pares na tong bag-ora man nagselebrar tong Holy Week no. Kausara man mamatay ang Ginoo. Di man kadaghan, kausara. Celebrar, pamalandong. Unya. Ngano man nga. Ingana man atong kinabuhi. Ang gibilin sa Ginoo, pagkabanhaw sa Ginoo, ang gibilin niya. Human siya kamatayon na banhaw siya. Gi-journey niya iyahang mga gibisita niya iyahang mga disipulo. Magpadayon. Ug hantod karon. Mo nang tugon si Ginoo. Nagpabautismo magani ang Ginoo. Ikaw pa ka? Mo ni hunahon. Di ba kanang idolo? Kanang idolo. Suno-sunoon man gani nang iyang unsay porma sa iyang kuan sunoon. Na sa ta ang atong idol ba wala ilain na tong idol ang Ginoo lang. Dios. Ang Ginoo lang. No? Sige, ingon diri. Dying for us, giving his all and not holding anything back. Then it fosters a profound sense of gratitude in our hearts. Jesus loves me so much that he died for me even when I was sinful and strange from him. Our gratitude enables us to respond in love to the Lord and to his loved ones. We are drawn to become
more generous. We learn not to count the cost. We are given the grace to act in love, even to those who are not so lovable. Finding enc- encounter, finding encouragement and strength. Fourthly, as we feel the weight of the cross Jesus carried and the suffering he endured, our own burdens become light. Our concerns, problems, difficulties, even trials all become light compared to Jesus' cross. We are given renewed strength to face the burdens of life. No? Nabugatan. O ang Ginoo hatag sa ato og renew nga kusog para sa sa pag-atubang sa ato nabugatan nga kinabuhi. Ana no? We develop endurance and perseverance. Indeed, we can fully appreciate the encouraging words of the writer of Hebrews in Young's struggle against sin. You have not yet resisted to the point of shedding blood. No, man na siya, no? Fifthly, the cross provides us a focal point for our moving on in this world and enables us to look toward our real goal in this life. That is life in high with God. We are able to put things into proper perspective, to look beyond what is happening around us, to rise above the den and confusion of daily life. We are not so easily distracted by what goes on. As this happens, we are better able to cope. It becomes easier to be steadfast in our resolve and to persevere in difficulty. We are able to survive discouragement and disappointment. Finally, as we fix our eyes on Jesus, tanang mga kabugaton, tanang mga circumstance, tanang mga trouble dia, tanan atong makita, pero wala lagi tay lain nga kadangpan, wala lain atong fokusan, ato ra kita focus sa Ginoo, no? Ayon na sig panguhit na ng mga kuan din na ato na i-focus ang atong kuan ngadto sa Ginoo, no? Finally, as we fix our eyes on Jesus, trying to figure him out, he is better able to lead us and form us. As we look to him and his ways, we are better able to imitate him. As we ponder his divine and holy presence, we are better able to grow in personal holiness. As we understand his obedience to the will of his Father, we are better able to grow in our own obedience to him and to those he has placed in authority over us in the church. Focus on Christ. There are indeed many important things in his life, but for someone thriving to be a true Christian, nothing is as important as the Lord himself. But due to the allure of the world and the weakness of our flesh, it is so easy to lose sight of this fact. The centrality of Jesus in our lives, thus all the more
we need to deliberately strive and train ourselves to focus on the Lord. Jesus is the perfect model. Hello. Jesus is the perfect model and example for the Christian. No? We need to observe him very closely if we are to be able to imitate him, his ways, and if we truly love God. If we want to follow Christ, if we are to experience joy and strength in the Holy Spirit, then let us listen to the tried and tested advice of the writer of Hebrews. Let us keep our eyes fixed on Jesus, who inspire and perfect our faith. Hebrews 12:2. So, yung ana lang yun. Kung mututok gud ka sa imong problema, kung mututok gud ka sa nas palibot nimo, madiskurahe gud ka. Adto lang kita tutok sa Ginoo. Kay ang Ginoo may way sala. Ang Ginoo mahigugmaon. Bisan susud sa tong panimalay. Atong hunaon-naon. Naay Dios na higugma ka nato. Hello. Unsay ka ng kanta? Mausab man ang imong hinigugma, mausab man ang imong ginikanan, apa ng Dios walay pagkausap. So singgit og hallelujah. Sayaw sayawi siya. Sayaw sa pagkain. Ay pag sayaw budots dili na mahimot ang Ginoo niya na. Mukanta kag kalibutanon, ang kalibutan may mo-appreciate nimo. Mukanta ka pang Ginoo, ang Ginoo malipay nimo. Hello. Tingala ka dali ra kay ka masuko ba? No? Unsa man ang espiritu ha? Ana ka nimo karon. Ang imong dihog gikan sa Ginoo nakuhaan. Suyupon. Wait tayo. Dili ta mag negative thoughts, dili ta mag bad thoughts. No. Sige ingon sa pulong sa Ginoo. Pagpalain ka mo. Pagpalain aron mailhan. Pero kung muduyog ka, wala ni kalainan. How many years? No? Testimony ko gamay. How many years nga ako mukanta sa kalibutan. Sa dalaga pa ko. O sa gamay pa ko. Na-develop pag eskwela na ko. Ningon ko, labi na na yung mga amateur, kanta man ko. Nya, sa eskwelahan, ipadala ko dito sa guest, nya dayon ipadala ko dito, wala ko kadaog. Kulang sa development, pero mas maayo man po, no? Kulang sa development sa about sa mga kanta sa kalibutan. Mingon pilion, no? Kaya kanta gani kang pangkalibutan. Ang imong gikantahan ang kalibutan. Kinsa may nag-angkon sa kalibutan? Nag-angkon-angkon siya. Duyog kaniya. Gikan sa akong pagkanta. Niingon jud ko. Sugod karon. Ako na pipakpakan sa mga tao. Kung deklarasyon da ito, no? Wa ko kabal. Pila pa edad na po ato. 11. Niabot kita sa punto. Mature ko da. Kadaog ko. Wala ko naka first. Third, second. Sa eskwelahan, third, second. Ana ra gid mo. Mo di kay naadoy katuyuan. Ano na yung mensahe? Karon. Ako nag-inusara. Testify na ko ha.
ako naginusara. Naay tingog nga akong nabati. Diri sa akong tuon, no? Naay tingog nga akong nabati. Mga niingon siya. Karon, kay ang tinguha ba sa pangkalibutan? Nakuha na. Napakpakan sa mga tao. Daghan kayo mamak labi ng panahon sa kada ba nang pista-pista gani panahon mo na pa mo na itong amateur usa ko ni anang ang kanta di man noon kaya akong pangalan pero kanta gid ko karon ako naginusara ko mo nagiwagtang ginan ako naitingog ako na bati niingon karon malipayo na ka nakuha naman simpatiya sa mga tao ba kaysa may dili gusto kay makadaog man wa palagi sa vision ba wala pa sa kuan pang Ginoo gyud ba niingon nga ang Holy Spirit gyud to pero wa pa ko gabalo Holy Spirit ha niingon ko lang Ginoo anak ko niingon nalipay ka ipangutan ako niya unya sa imong gibuhat nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat di na radyo kumurog na ugtok ikuha day nako konsensya ko kuha day nako ang utong mga papel nga grabe daghan kay ko mga notebook nga para copies pangkalibutan nga mga kanta dili ba na mga bastos sa mga kanta ha giwa ko ginatanan gisunog ko na hit jud na nako pero ang yawa dili gusto ang yawa nga mopahawa siya may time gihapon nga musamok siya sa akong kinabuhi pero naning kamot ko ug agig tabang sa Ginoo ulod mawa na ning kagana-gana unsa man ang dihuga dinha diha mga magkagana-gana gihapon ka sa pagkantas pangkalibutan bidaw bi pamanlindungi ang pulong sa Ginoo kinsa may nahimuot sa imong gikanta nga naa may nag-angkon pod nga siya daw ang tag-iyas kalibutan nag-angkon-angkon ra siya ba sa kalibutan pero kay baluta ang Ginoo gid at bayaan tanan tag-iyas in the whole universo pero naining angkon bisan pa si Jesus gani iya pa ganing gitintal kining tanan daw gihatag kaniya ug iya pong ihatag natong iyang gustong hatagan yung pagkatong 40 days and 40 nights ng fasting sa Ginoo di ba ni angkon po si taning di sa to pa kini daw kuno kuan ingon siya kini gina tugyan ka nako di sa to pa naay tag-iya ni ana di ba ingon si Satanas kini ginatugyan ka nako iya tong tagaan nga gusto niyang hatagan halo himuang pa ng mga bato di ba so salamat kay si Ginoo mo na nga giwagtang ko gid na hit dug kainan nako ako ging gipulihan og kainlap sa Ginoo tell the truth bisan ako mga silingan sa akong unang panahon kabalo na sila mukanta rin ko dili man ko ingon nga unsa ko kamaayo basta kay mukanta ko amateur ano na pero gipangutanan jud ko ba kalit lang yun nag-inusara bitaw ko kalit lang yun nahimot ba ang Ginoo sa imong gibuhat grabe nindo tapakpakan tas mga tao no pero malaos kalibutan lang pero wala pag ito diha day nakuha paniinon ako 15 ka tuig sige jud magsamok ba nga di pa man ko kibalugot mo rebuke sa una wala may nagtudlo unsa mo gini pagsukol sayawa karon makasukol naman uy ikaw yawa pahawa sa kuno una ikaw espiritu sa kantas kalibutan pahawa sa pangalan ni Jesus kay dili gid mahimot ang Ginoo niya back to the abyss iadto gid na sa imperno
Dili mahimot ang Ginoo ni ana. Sa ako lang po nang na-experiencehan. Ako ra po rin i-share ngadto ninyo. Muna nga, duri tugad nga karong ginatudlo ang taon sa akong pagsukol sa yawa. O, sa pangalan ni Jesus, ako kang gapuson, ikaw yawa. Ikaw yawa sa pagkamadudahon, ako kang gapuson. Ikaw yawa sa pagkabutang-butang. Kanang mga pagbutang-butang bitaw. Makita nimo sa imong hunaw, sa imong makita nimo sa imong mata, sa imong utok, hugaw na. Pawa sa kong utok right now. Dili gina nato hugawan. Naay po mong Ginoo sa pangalan Jesus, mugawas ka sa akong utok. Ngadto ka sa impierno. Umingon mo gawas ka. Nya. Mugawas na sa pangalan ni Jesus. Nya asam na mangita to silingan to na lugapak na dito. Mana no. So dapat iadto gid sa abis. Adto gid sa impierno. Adto gid sa bangag. Ana no. Muna makasukol ta. Pinagisgamhanan nga ngalan ni Jesus. Itigaan tag otoridad sa Ginoo anak nga makagamit ta. Kay anak man tas Ginoo. Nag-ingon diya sa Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mito siya ngalan kanila naghatag siya kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Midawat man ta nga Jesus Christ mo tong Ginoo, anak na taniya karon. So ma-feel na to nga di na ta maulaw sa Ginoo. Ano man, anak naman taniya. Sama nga to relasyon mama papa. Ikaw kuno be sa usa ka ginikanan. Kunya ikaw dayo lang ka dito mga kwarta. Di ka mga maulaw. Maulaw ka oy. Kadili man na nimo ginikanan. Anak rasan mo. Salamat kay sa Ginoo na. Lord, salamat sa kinabuhi nga imong gihatag. Lord, salamat Ginoo na silayan pa na akong adlaw. Salamat kay Ginoo nga imo pa kong gihatag dugtong pang kinabuhi. Ako ining gamiton Ginoo para sa imong kahimayaan. Halo. Salamat kay si Ginoo ni ana. Una ka pamalandong ko ba? Nakaingon ko, Lord, unsa may angay akong buhaton para sa imong kahimayaan. Kana bang dili ba mas stagnant ba ang kahibalo? So naa may media like pares karon. So mo ni nga gitaw sa ingon nga pamaagi. Ug pangayabay na nako sa Ginoo. Ang dili nato mate warning ha, ang dili na tumatiman din sa ato ang palibot. Atong nasangyawan. Unya, ug ato pang naatiman ang uban. Unya, ngadto pod sa uban nga kasilinganan sa pikas baryo. Ato nang nasangyawan, di ba mo pabalik? Ngadto sa uban, di man sad mapabalik. Ngadto sa uban, murag nahalos na ba? So dili pwede nga ang pulong sa Ginoo mas stagnant. No kay layo naman na dili nimo maatiman. Unya ato ding i-apply ang pulong sa Ginoo. Mo tungha ang pagtuo pinaagi sa pamati. Amen. Mag-ampo punta, Lord. Kini nga ang pulong sa Ginoo pag-ampo sa mga adunay mga ngani. Ang tagiyas sa alanihon. Ang tagiyas mga mag-ampo ta niini sa tagiyas alanihon. Kung mag-ampo po ta sa Ginoo nga magpadala ang Ginoo mga ngani ngadto sa mga tao nga dili na nato maabot. Halo. Maabot pa ba dayon nimo na ng pikas mga baryo ana dina nya sa matag Domingo. Dili nimo maabot oy. Muna karon di man nato sila makuan mo nga anay programa ni nato karon sa Ginoo. No? Dili ma. Salamat kay sa Ginoo na. Ana no. Di man nato maatiman ang pikas mga lungsod. Kung ato sa mga Luzon, Mindanao. Ato pa sa gawas nasod. Di mag-ampo ta sa Ginoo nga magpadala siya mga ngani. Kay ang alanihon plentiful. O ikaw karon be, naa ka din sa Canada. Naa ka sa USA. Nga imo mga disciple, ang imuhang mga kuan. Ano magapanlihok mo move ang Holy Spirit. Sige ingon, dako kay muan ang pag-ampo sa tawo matarong.
tuuhay lang ni. Ili bala pa mo pagtuo. Amen. Saan ba din na? Sige yung sa pulong sa Ginoo. Dili na kinahanglan nung tudluan pa sila. Kaya ang Holy Spirit ni mo tudlo nila. Mauna na higayon na. Nga ang dili na tumaabot sa pag-atiman. Move ang Holy Spirit dito kanila. Hello. Ayaw mo po paglantaw. Itaas gid paglantaw. Kaang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Amen. Gusto ko man na pag-atiman ng pupitin na ipulong sa Ginoo. Atong tuuhan. Atiman sa kinasuksuokan sa tibok kalibutan. Adunay gamito ng Ginoo kay nigampo man ka. Nga Lord magpadala ka Ginoo mga mensahero ngadto. Oh, para sa dining naay tithes and offering. O dili man na tanan magasto no. Ug naa may mga evangelist. Sa mga ikaw nihatag ka, sa mga ikaw nakasangyaw ka. Kay nakaabot siya dito. Tungo sa imong gihatag nga. Ing ana ba? Tabang sa kano bang inana ba sa church? Na mga ebanghilista, atos mga kanasud-nasuran. Hello. Ayo stagnant. Ay mong capacity. Nga maoro na mabuhat sa Ginoo. Asa man din ang mga katugan ni ingon usa ka apostolis ba ningon na Ginoo ang magtutudlo. Naamay namuhat nga dili nato kauban. Hello, palawaki mo hunahuna. Ingon din siya. Aw ang akong pagsabot na to ningon. Ang kuan daw, ang tao daw nga namuhat para sa Ginoo. Nagpapundok ba? Punduko niya para sa Ginoo, nitabang siya para sa Dios. Ug ang kanang tawhana nga supak sa pulong sa Ginoo, niya sangyaw siya, supak siya sa pulong sa Ginoo. So sa nagpa-scattered siya, so dili na kauban. Pero kanang mga tawo nga kauban nato, Jesus Christ mo, Dios na malipay tani anak. Kadili na to ako para ang tipok kalibutan. Amen. Yung anak sa daghan kay kahimuan. Daghan kay ginabuhat ang Ginoo. Di kay kana lang diyan napita. Gini lang din napita. Ni-move ang Holy Spirit sa tibuok kalibutan. Mubitang kanunay tang magtuaw sa pagampo. No? Bless Israel, bless Jerusalem. Lord, ikaw magapanalangin sa tibuok kalibutan. Nga daghan ang mga ngani kay anihon plentiful. Glory to God. Hello. Ano na higayon na? Nga mutubo ang pagtuo. Og magpadala dayon ang Ginoo og mga ngani sa ilang panimalay. Amen. Kay nagampo man ta. Ang magpadala ang Ginoo mga ngani sa mga katawhan tagsa-tagsa kapanimalay. Nya. Dili man na mubalik kawang lamang ang pulong sa Ginoo. Patasaan pa nato itong palawakan pa nato itong panguna-una. Kay wala imposible sa Ginoo. Share lang po din ako. Mabitang mag-ampo ta. Kaya wala ta kabalog. Kinsang mga tawahan ang ipadala sa Ginoo. Dito na ang dapita. Amen? God bless.